ang pinag-uusapan natin dito, para nagpapakitang gilas dito si Pangulong Bongbong Marcos. Isipin mo, pinapipres na itong kay Congress Eric Yap at Edvic Yap na nabanggit ito eh. Nabanggit ito ni Gutesa. at ni Diskaya. Diskaya. Ito, nabanggit. Parang napapansin ko, sa mga nabanggit po ng mga dito sa kay Diskaya, parang selective lang yata yung ipinapasok. Pero yung mismong pinangalanan ni Gutesa at saka ni Diskaya, nawawala. Partner, ito yung palang mga ito partner, yung Silver Walls Construction Corporation tsaka Sky Yard Aviation Corporation, ito partner yung mga pina-freeze. Ang tanong natin dito, partner, nasampahan na bang kaso tong sina Eric Yap at saka sina Edvic Yap? Parang sasampahan pa lang. Okay. Pagkakalam ko. Ngayon, partner, total na pag-uusapan niya mga Yap. May kaugnayan rin yan dun sa tinalakay natin ng una, yung pasakali natin. Magkakapartido yan kung hindi ako nagkakamali. Magkakaano-ano tong diba, si Axis. Oo. Yung Axis, di ba? Pati yung mga tulpo. AXIS. AXIS, di ba? Naku po. Para may kaugnayan. No? Parang putok na putok sila ngayon. Putok na patok at patok na patok. Oo, patok na patok sila ngayon. Alam nyo, partner, maiba lang tayo. Lagi nilang sinasabi na yung mga Diskaya at saka to si Saldico ay mga hindi kapanipaniwala yung mga pinagsabi. Pero tignan po ninyo, lahat ng mga sinabi nila mga pangalan, dinali. Sila talaga yung mga involved. Di ba? Katulad ngayon. Pinangalanan nila yan. Si Eric Yap, sabi ni Gutesa, natauhan ni Saldico. Pinangalanan niya na talagang siya yung mismo nag-deliver. Isang deliver, kasama raw nila yan si Eric Yap. Kaya tapos, may ugnayan tong mga Yap na to sa tulpo dahil AXIS. Kung di ako nagkakamali, partner, ay tama nyo lang ako. Alam ko, AXIS yung mga yan, pare-pareho. Kaya, anong meron sa AXIS? Hindi, eto. Ang tanong dito, sino yung mga na-freeze order? Kabilang nga dyan sa Silver Walls Construction Partner at saka yung Sky Yard Aviation, sina Congressman Eric Yap at saka sina Edvic Yap. At ang tanong dito, gaano ba kalaki yung involved na pera? Diba? Yung mga pumasok na pera, alam mo partner, umabot pala ito ng 16 billion ang pumasok na transaksyon ng Silver Walls mula 2022 to 2025. Dami. Aba! Mas lalo kang manggagalaiti sa galit at magugulat. Alam niyo, partner, bakit? Bakit? Yung karamihan sa halaga na ito na pumasok, ito na. Ano na? Mula sa Napunta. flood control project Nako po. ng Ayan na. Department of Public Works and Highways. Yun. Diba? Eto, siya nga pala mga partner, puputulan lang kita partner Dan. Total, di ba, ito yung mga pinangalanan ni Gutesa. Etong si Eric Yap. Etong si Edvic Yap. Ano to ni Eric? Alam ko, magkapatid yan. Magkapatid. Okay, kasama to sa pinangalanan ni Gutesa. Hindi, si Eric. Si Eric lang. Okay, sige. Eric lang. Si Eric lang ang pinangalanan ni Gutesa na pinangalanan din ni Gutesa si Martin Romualdez. Correct. Pero, bakit hindi pinifreeze ni President Bongbong Marcos ang mga ari-arian ni Martin Romualdez? kasi Magkaano-ano ba si Martin tsaka si BBM? Yun lang. Yun lang. Hindi, kasi doon tayo sa mga doon tayo sa mga tama. kawatan, 'di ba, maituturing mga partner, 'di ba? Alam mo, ang laki, no? Ang laki ng perang pinag-uusapan natin, partner. Naalala ko lang kanina si Napoles, naawa na rin ako. Kasi sabi, nabasa ko lang kanina, 19 million lang yung napatunayan na nagkasala si Napoles, partner. 19 million. Reclusion perpetua. Gusto ko lang sabihin yung salitang reclusion perpetua. Oo. Ang sarap pa sabihin, no? reclusion perpetua. Okay. Kay Martin Romualdez dapat Hindi, partner. Ano? 19 million lang. Imagine niyo reclusion perpetua na. Ito, partner, 16 billion to, partner. Yung mga pinag-uusapan natin ngayon, 2025, billion. Oo At nga ito nga, partner,
para malaman po ng ating mga nasa live ngayon na nanonood sa atin, makisama po kayo ha, sa talakayan. Alam niyo ho ba na pina-freeze po kung ilan po at ilan ang na-freeze? Kabilang po rito ang 280 bank account Accounts. Oo. at 22 insurance policy. 3 securities account. 8 sasakyang panghimpapawid kabilang na ang eroplano at helicopter na konektado sa Skyyard Aviation. Ibig sabihin lahat to sa mga yap lang. Kaya, Yap pa lang 'yan. Grabe. Wala pa po yung kay Chan. Ay, di, teka. Ayun lang. So marami pa pala talagang mga kongresista, mga partner na mayroong mga marami. air assets. Marami. Alam mo partner, 'di ba pinag-usapan nga natin 'yan na yung pinaka number 1 na contractor si Saldico, 'di ba? Eh dahil hindi na ngayon congressman si Saldico, meron ng pinaka mayaman na congressman, yung taga Cavite ay Batangas. Yung Si Libiste. In-expose ni Libiste. Ay, oo, Yung selfie, si Garjola. Yun, Garjola. Garjola. Kumpara mo kay Garjola to, mas matindi siguro yun, part. Talaga? Oo. Mas matindi yun kasi number 1, pinakamayaman na eh. Imagine niyo partner Sige, 280 mag-imagine tayo. 280 banks. 280 Bank banks accounts. account. Oo, Oo, bank account Tapos 32 insurance policy. Basta lahat yan, tatlong securities account. 16 billion yan. Hindi, ang pumasok na pera sa proyekto doon sa 2022 to 2025 project at karamihan ng flood control. Kaya nga siguro naisip lang kung gaano kahalaga nitong freeze control ito, para pigilan siguro yung sabi dito, para pigilan ang pagbebenta o paglipat ng ari-ariya na habang may investigasyon. Siguraduhin na maibalik yung sa taong bayan ng bawat pisong pinaghihinalaang ninakaw. Protektahan ng pondo para sa Pilipino paulit-ulit na binabaha at nawawalan ng kabuhayan. Actually, ito partner, itong sinasabi kong ito lang yung sinabi po ni Pangulong Bongbong Marcos. Nilinawin ko kay Pangulong Bongbong Marcos po ito. At kabilang po dito, ito nga na napag-uusapan ho natin, ito hong pag-freeze ng mga account, ito hong mga YAP. Isipin mo, again, ulitin ko pahayag po ni Pangulong Bongbong Marcos ito. Ito yung pinapakita niya ngayon na may nagagawa tayo, partner, sabi ni Pangulong Bongbong Marcos. Ito na, sasabihin ba na wala tayong nagagawa? Ayan, sinasabi ko sa inyo, yung si Eric Yap at saka si Edvic Yap, partner. Hinahabulan natin yung kanilang mga pera, partner. Alam mo partner, bagamat natutuwa tayo, no? Nakakatuwa naman na may mga congressman na yan, talagang pero alam mo nauna na kasi yung yung matukoy yung pinsan niya ngayon, ang tinutukoy na ang tawag nga pork barrel kings, yung pinsan niya at saka yung anak niyang panganay si Sandro, no? Kaya ang nangyayari ngayon dito, kung meron tayong papahuli ng mga congressman, kung merong makakasuhan ng mga congressman at mga senador, iba na rin yung iniisipan ng mga tao. Kailan naman makukulong yung mga kamag-anak incorporated? Yun. Yun yung malaking palaisipan dito. Pero alam niyo po, ako, ito lang ang take ko dyan, no? Kasi ang dami po, sa totoo lang, mga Duterte supporters. Lagi po pag tayo nagla-live o kung ang reaction nila, kailan ba matatapos to, 'di ba? Parang walang katapusan. Kailan na magkakaroon ng katarungan sa mga Pilipino? Sinasabi ko nga po sa inyo, si Napoles, ngayon lang yung mga final na sinasabi na totoong nagkasala. Ngayon lang siya, ibig sabihin, kailan ba si Napoles gumawa ng krimen? Gumawa siya ng krimen, kung hindi ako nagkakamali, panahon ni GMA o panahon ni Pinoy. Basta may dinaanan pang Duterte. Tapos sa panahon pa ni Marcos. Kaya po, wag kayong mag-alala bagamat huli. Kasi dito wala tayong aasahan na di ba? Yung mga gusto niyo mapakulong, yung mga gusto niyo maparusahan, malamang sa hindi natin sila makikita sa kulungan. Kasi napakatagal po talaga. Matagal po talaga yung mga investigasyon, partner. At lalo na pag
matagal na investigasyon, matagal pa pag nagsimula na yung kaso. Oo. Taon yan, Taon, partner. taon, Kaya oo. nga ang gusto natin ngayon, i-live nyo na lang yung mga investigasyon nyo para tinatanim namin sa utak namin na eto, guilty itong mga to. Hintayin namin yan pag presidente na si BP Sara. Baka magkaroon tayo ng katarungan, mga partner.